The best. Hello, Papa Jack? The best. May problema ako. Gawin ko. The best. The best of Papa Jack. My God! May tao sa kabilang line, si Ann. Hinaan mo na yung radyo. It's too loud. Ayan na mga kaibigan. Hinanaan po niya yung radyo. Tananen. Okay na po. Okay na po. Ann! O, puro Ann ang ating caller natin ngayon ha, mga kaibigan. Iniimbita ko po lahat na may pangalan na Ann. Tumawag po kayo sa akin. Alright, Ann, ilang taong ka na? 17 po. 17. Ano ang iyong ginagawa sa buhay? Estudyante po. Estudyante. Okay. You are a student. Anong kurso? Accountancy po. Accountancy. Pwede mo mag-English tayo ngayon. Trip ko lang. Kasi kanina nag-taping kayo mga kaibigan sa Love ko si Mr. Love ko si Mrs. Tapos kayo mga DJs doon. Nandun yung mga ibang DJs. Si Papa Kiko, Papa Bear, ako, si Tom Alvarez. Diba? Na-inspire ako mag-English mga kaibigan. Tom Alvarez, parang gusto ko na rin matuto mag-English. Para maging social ako. Alam mo, sino may parang para matuto mag-English, kumain ka ng bacon araw-araw. Diba? You will have the need to speak in English kasi bacon yan eh. Social ka na, diba? Alright, Ann. Oh, Ikaw ay napatawag kasi may problema po. nandamay ka pa. May kwenta mo ko, dali. Ano po kasi? Kang bumulong, baka kalag, dadasal tayo. O, dali. May ex po ako. Wala, bumulong na. Ayaw tala. Hello. Yan, sige, dali. May ex po kasi ako. Naging kami po year December 28. December 28, naging kayo. Opo. After Christmas, before New Year. Pamatay, no? Eh di, umabol ka ng putukan sa bagong taon together. Hindi, putukan. Di ba yung mga firecrackers, di ba? Huy. Opo. Yan. Yan na. Tapos, bali 6 months po kami last June. siyempre. December eh. June 28 po yung monthsary namin. Tapos June 29 po. Papa dyan diretso na ako sa problema. Sige lang, tuloy mo lang. June 29 po. Ate, lakasan mo ate. June 29 po, may tumawag sa akin. Why? Hindi ko po kilala. Ano sabi sa'yo? Sabi po sa akin, may nabuntis daw yung boyfriend ko. Oh my God! Sino naman yun? Ex po niya. Baklang-bakla. Ano ba yung tunog? Nabuntis. Opo. Sino yung tumawag sa'yo? Hindi po nagpakilala. Anonymous caller? Babae, lalaki? Babae po. Ano sabi Hindi sa'yo? ko nga po mother nung girl. Talaga? Opo. Ano sinabi sa'yo? Parang ganito lang na parang may nabulis yung ex mo. Ang ganun lang hindi, may nabulis yung boyfriend mo. So, binaba na. O, kinonfirm mo ba sa boyfriend mo yan? Kasi po... Ate, lakasan mo, titigas ng puwet mo. Dali. Bago po kasi yun, sinabi niya sa akin na may kasalanan daw siya sa akin. Hindi na... Nung una po, kinukulit ko kung ano yun, ayaw niyang sabihin. Ang lagi ko naman po sinasabi sa kanya bago ako bumalik ng Manila. Nasa probinsya ba siya? Opo. Anong province? Pangasinan po. Diyos ko. Saan to sa Pangasinan? Alaminos po. Alaminos. Malapit sa mismong 100 Islands to, di ba? Doon na po mismo. Doon. Sige. Tapos po yun, lagi ko po sinasabi na kapag may ginawa siyang kasalanan, wag na lang po niyang ipaabot sa akin. Ganon. Opo. Tapos nung nalaman ko po yun, hindi ko pa rin po sinasabi na alam ko. Ate, lakasan mo ate. Tinatanong ko lang po siya kung may kasalanan siya. Kung ano yung nagawa niya sa akin. Sa makatuwid, nag-break kayo. Opo. Ba't kayo nag-break? Sino nakipaghiwalay? Ako na po. Ikaw. Personal? Nung una po sa phone lang. Tapos nung nagkita kami. Sinabi mo sa kanya yung dahilan, ba't ka nakikipaghiwalay? Opo. Ano sabi niya? Ano naging paliwanag niya? Totoo ba may nabuntis siya? Sabi niya po, ayaw niya. Pero totoo nga may nabuntis siya. Opo. Naku. Pero siyempre, kailangan makipaghiwalay ka. Opo. Diba? Para hindi nagaano gumulo yung sitwasyon. Po? Wala.
Naintindihan. Hindi, yung sinasabi ko, pag ganun yung eksena, kailangan mo talaga makipaghiwalay, di ba? Opo. Kasi, pasensya ka na, ikaw yung girlfriend, pero yung presensya mo sa sitwasyon na yon, panggulo ka na eh, di ba? Opo. Oh, anong problema ngayon? Kasi pong lagi ko pong sinasabi sa kanya talaga ayoko na kahit na alam ko pa na mahal ko pa siya. Hindi kita narinig. Po? Hindi kita... Sabi ko po kasi sa kanya, ayoko na, parang ginagawa ko na po lahat ng paraan para layuan niya ako. Sinasabi ko po may boyfriend na ako. Kailan kayo naghiwalay? Nung araw din po yun, sinabi ko ayoko na. So it's been a while, di ba? June kayo naghiwalay. Opo. 2 buwan na. Opo. Okay, kinukulit ka pa rin niya. Opo. Ano yung balak niya dun sa girl na nabuntis niya? Sabi po niya, pananagutan daw po niya yung bata. Magiging... Magkasama po sila ngayon. Tapos, pag nanganak na daw po yung girl, parang maghihiwalay daw po sila. Hindi ako naniniwala doon. Kasi every day na magkasama sila sa isang bahay, diba? They will develop, diba? The routine at saka yung emosyon for each other. Alright? Opo. We're just but human eh. Diba? Put two things together, diba? Especially living things. It will always create friction. Diba? Opo. At magkatabi silang tutulog. Mga tao yan mga yan. Of course, itong lalaking to will push, diba, his limits para bumalik ka sa kanya, magpakatanga ka para sa kanya. But, tama na alam mo yung dapat gawin. Tama na kipaghiwalay ka. Diba, you said goodbye. Yun yung tama eh. Diba? Para at least kahit paano ma-save niya yung relasyon nilang dalawa. The very fact na nabuntis niya yun, ibig sabihin they communicate. Diba? Nang hindi mo alam. Diba? Papa Jack, ano po, kasi parang before po, mga month po ng March, February, March, nagte-text po sa akin yung girl. Sinasabi po niya sa akin na sila. Pero ako naman po, feeling ko, niloloko lang ako nung okay, boyfriend huwag mo ko. nang balikan yung mga bagay na yon. Bottom line here is nakabuntis siya ng iba. And right now, tumatayo sila bilang isang mag-asawa. Nasa isang bahay, di ba? Starting a family. At huwag mo nang hayaan ikaw yung maging dahilan para yung binubuo nila, kahit sabihin na natin na mahirap umpisahan. Dahil maraming komplikasyon, di ba? Yung binubuo nilang family, huwag mo nang hayaan ikaw yung makagulo doon. You've already done the good thing, di ba? For the right reason. Nakipaghiwalay ka sa kanya, not for the good reason. It's for the right reason. And that's better. Okay? Opo. Lubos-lubusin mo na ate. It might be, pasensya ka na, medyo brutal ko nga sabihin at you've got nothing to lose sa compare dun sa babae. Yung babae niya, binigay niya sarili niya sa lalaki niya kasi mahal niya lalaki niya. Diba? Itong boyfriend mo, itong ex mo na to, siguro marirealize niya at makikita niya lang yung potential nila bilang mag-partner. Siguro, I don't know, kapag nawala ka sa eksena. Diba? Hanggat nandiyan ka, hindi siya makapag-focus doon. Kasi ikaw yung panggulo ngayon eh. Hindi na yung girl. Mahirap yun, diba? Kasi nalugi ka eh. Naloko ka. Opo. Kakalan natin na mahal mo pa siya. Opo. Diba? Pero kailangan mong gawin to. Pag di mo ito ginawa, diba? One way or the other, maging kirida ka. Diba? Papayag ka eh. Mahal mo eh. At yung mga pagkakataon na kailangan mong gamitan ng utak yung puso natin. Alright? Opo. You've already done the good part. Diba? Tuloy-tuloyin mo na. Anong pangalan ng ex-boyfriend? Vincent. Ha? Vincent. Nakasamot eh. Vincent. If you can talk to him, kung pwede kanya marinig. Ayun. Yung mga lambing na nakalaan para sa kanya, yung mga hindi mo nasabi. You might not have the chance again to tell the guy kung gaano ka nang hinayang sa mga nawalang pangarap sa inyong dalawa. Malamang hindi ka na magkaroon ng pagkakataon na sabihin sa kanya, di ba na at some point pinangarap mo siyang maging siya na, tama. Kasamang tatanda, di ba? Yung araw-araw gigising ka katabi mo siya. Every Sunday maglalaba ka, magbabasa siya ng dyaryo, di ba? Malengke kayo magkasabay, mag-grocery kayo magkasama. Yan yung mga munting bagay na pinapangarap natin when we are happy with someone.